Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Ayan po, welcome po yung bawat sa ating pong midweek service and prayer meeting. Inihiling ko na po yung bawat sa na tumayo at tayo po ay magbubukas na po sa panalangin. Ano po? Okay po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa iyo pong ginawad po sa buong maghapon po na ito. Maraming salamat po sa pag-iingat niyo po at pag-aantabay po sa mga gawain ginampanan po namin. Lord, sa mga natapos po na gawain po ni Lord, sa aming mga workplace, sa school, sa tahanan. Lord, lahat po ng bagay po na aming pong ginampanan ngayong araw po na ito. Maraming salamat po sa inyo pong pangunguna po sa amin. At ngayon po, dilalin niyo po kami rito sa inyong bahay-sambahan upang sambahin po namin kayo sa Espiritu at katotohanan. Nawa po, Lord, ang layunin po namin na sambahin ka, Lord, ay siyang aming magawa po sa gabi po na ito. Alisin niyo po yung anumang sagabal, balagid po sa aming mga kaisipan na hindi po namin magampanan yung pong aming pong tunay na pagsamba po sa inyo po, di Lord, sa gabi po na ito. At Lord, akin pong idinadalangin po, kayo po ang siyang mag-bless sa bawat part po ng aming panambahan po. Bless niyo po yung aming orchestra, yung aming pianist po, di Lord, yung aming song leader. Tulungan niyo po siya, Lord, as He lead us, Lord. At kami po na maawit, Lord, ay awitan ka po namin na may kagalakan sa aming mga puso dahil ito pong aming awit ay para po sa inyo, di Lord. Nawa po ay malugod po kayo sa aming pong awitin din po, di Lord. Maging, di Lord, yung aming pong announcement later on, yung pong aming pong pagbasa ng mga letters. Even Lord, yung aming special item at higit sa lahat po yung aming pong mga ngaral. Binadalain ko po siya sa iyo. Basbasan niyo po siya ng iyong banal na spirito. Paunahan niyo po siya sa kanya pong pangangaral po, di Lord. And Lord, kayo na pong bahala po sa kanya pong paglalahad ng inyong pong salita po, di Lord. I pray also sa aming pastor. I-bless niyo po siya, Lord, sa kanya pong pagtuturo sa discipleship class po, di Lord. I pray na bigyan niyo po siya ng kakayahan at wisdom, the Lord, as in leading po yung pong yung lesson po na tuturo niya po. I pray for the student down there po, the Lord, ay nawa po ay they would listen and receive, the Lord, yung pong lesson na kanila pong papakinggan, and that they may also use it, the Lord, sa kanila pong pagdi-disciple sa ibang mga mananampalataya din po, the Lord. Maraming salamat po sa inyo pong biyaya po, the Lord, at sa inyo pong pag-sustain sa mga buhay po namin throughout this day. At ngayon, Lord, ay ito po kami at nandito po upang sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan po, di Lord. Lord, we also pray for those na patravel pala, papunta pa lamang dito. Ingatan niyo po sila sa kalandaraanan. And do pray, Lord, na nawa, Lord, ay magkaisa po yung mga puso po namin sa pagsamba po sa inyo. At nawa, Lord, ang aming pong pagsamba po na ito ay tanggapin niyo po bilang mabangong samyo sa iyong harapan po, di Lord. Maraming salamat po. Dala na rin po yung aming mga panalangin later on. I pray, Lord, na nawa, Lord, ay dinggin ang bawat panalangin po ng bawat sa po sa amin, Lord. Maraming salamat po at patawad sa anumang pagkukulang, pagkakasalang nagawa po namin. Linisin niyo po kami ng inyong banal na dugo at gawing karapat-dapat po sa iyong harapan. Pinupuri ka namin, Lord, pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Alright. Amen. Ready na po ba ang bawat isa na matuto sa salita ng Panginoon? Amen. Awitin po muna natin, bago po natin simulan ang lahat, mag-awitan mo muna tayo. Awitin po natin, Count Your Blessings. On the first stanza, when tempest rolls, when you are discouraged, is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surpass, Lord, count your blessings, name them one by one, count your blessings, see what God has done, count your blessings, name them one by one, count your many blessings. Second verse, are you ever burdened, God of care, Master cross all to bear?
stanza. So amid a conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, He just heaven burn His head. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Amen po. For our second song po, awitin po natin, I Shall Not Be Moved. On the first stanza, written now, sing. Savior, I shall not be moved. In His love and favor, I shall not be moved. Just Lord, I shall not be moved. We shall not be, I shall not be moved. I shall not be, I shall not be moved. Jesus, planted by the wall. Lord, I shall not be moved. Sing it. In abiding, I shall not be moved. In His love abiding, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water. Lord, I shall not be moved. I shall not be, I shall not be moved. I shall not be, I shall not be moved. Just like a tree. Okay lang po ba na sa third stanza, ladies? Ready, sing! Amen. All together now. I shall not be, I shall not be moved. I shall not be, I shall not be moved. Just like a tree, just planted by the water. Lord, I shall not be. Mga men, fourth. On His word I'm feeding, I shall not be moved. He's the one that's hiding me, I shall not be moved. Just like a tree, just planted waters. All together, chorus. I shall not be, I shall not be moved. I shall not be, I shall not be moved. Just like a tree, just turn, Lord, I shall not be moved. Thank you po. You may be now seated. Okay, thank you for that wonderful singing. Magandang gabi po ulit sa bawat isa. Welcome po ang bawat isa sa atin pong midweek service and prayer meeting. For our announcement po, these are some of the dates that we need to remember. Of course, March 10 to 13, pag-pray po natin yung ating mga Bible student. They will be having their test week. I guess, meron ng mga test din by, I guess, tomorrow, by Friday or something like that. And then also, on March 13, yung ating pong mga academy, they also have their sports competition. March 17 naman, yung pong music recital. And then March 22 would be the graduation ng ating pong mga Bible students po. And then March 29 would be men and ladies fellowship. Also, let's also, let me just also again remind each of the youth leaders and advisors po, we have a meeting po during the prayer time po, dun po sa office po ni Pastor.
Also po, let us also be praying for sa mga ating po mga ministries, katulad po ng Barangay Ministry, Company, Jail, Kanlungan ng Kabataan, Bahay Pag-asa, Police and School Ministry. Tomorrow we have our street evangelism at 5 p.m. and then also yung pong meron din pong visitation at 4 din po ng hapon, no po. And then also, let me encourage you about our EPSA. No po, yung po ating pong outreach there sa EPSA po. At Saturday po yan ng 4:40 no po, ng hapon. Let us be here and be part of that outreach ministry po. No po. And then, also, yung pong ating pong Sunday service. Yung ating pong Sunday school, it begin at 9 o'clock in the morning. And then, ayun, 3:40 p.m. po, tama. 3:40 nga ba nasabi ko kanina, o 4:40? 3:40, no, tama po. 3:40. And so, our Sunday school po begin at 9 o'clock in the morning, and then we encourage everyone po na makarating, ano po, praise the Lord, because of our attendance po last Sunday, no po. Of course, we are not after the number, but praise God for providing po ng mga Sunday school students po natin. And then po, yung 10 a.m. naman ay yung pong ating pong morning worship service. In the afternoon, of course, this Sunday po, yung mga youth po natin ay they have a joint fellowship. Ano po, that would be a luncheon fellowship. Yung pong mga Youth for Christ, the Christ Ambassador, at saka po yung Focus. Ano po, magsasama-sama po sila this coming Sunday po yan for our joint fellowship po. Ano po? So with that, wala munang mga regular fellowship with the youth group. But yung ating pong mga fellow couples, they have at 3 p.m. Tapos yung yung pong King's Kids and Junior Club at 3:30, and then yung pong Young Ones Followers for Christ at 3 p.m. Ano po? So let us, you just remember po the schedules that we have on Sunday. And then yung pong ating evening service start at 5 p.m. ng hapon po. Ano po? Let us be here also and be part of that ng ating pong pananambahan. So, I guess that's all for our announcement tonight. Meron ba tayong mga letters na babasahin? Ayun, we have 2 letters that we are to read. Sige po, ilingin ko po si Brother Vince. Nandiyan ka ba, Brother Vince? Okay. Siya po yung mag-pray po sa atin afterwards, Brother Vince, okay? Thank you so much po. Good evening po. Good evening, church. This letter came from the Monteros, our missionary partners in Thailand. Dear Pastor Eliezer Banghal and MVBBC brethren, Exodus chapter 34, verse 6b. The Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth. God is good all the time, and all the time God is good. As we approach the final chapter of the year 2025, God never failed to show His goodness toward us and to His ministry. As I bring back to memory of what God has done, there are manifold blessings that we can tell about the wonderful work that He has done. It is a privilege to share to you the blessings of God in the ministry here in San Kampeng, Chiang Mai. Since the time that we opened our Sunday service here in the new vicinity, Thai brethren always attend the services. There are approximately 5 set of families regularly attends the service, but most are without the fathers since they are busy working, and some are not interested because they are Buddhists. They are learning to come on time for Sunday school and stayed until the worship service. It is a joy to see them learning the Bible doctrines. We witnessed the working of God in their lives. Indeed, the word of God will not return unto Him void. During Bible study, Kaning, one of the young people, got saved. Let us pray that she will grow in her faith in the Lord. This quarter, we distributed hundreds of gospel tracts with the help of the brethren from New Life Baptist Church. Mostly, we distribute tracts in San Kampeng Weekend Market. This is the largest weekend market here in San Kampeng District. Hundreds of people always come here to buy foods and stuff. I remember Sister Dao
also helped in the distribution of gospel tracts. It was her first time to join us. She felt shy and discouraged when people rejected it, but my wife encouraged her and explained to her that they are not rejecting her, but the message of the Word of God. December the 5th is the celebration of the Father's Day each year here in Thailand. This day commemorates the birthday of their former king named King Bhumibol. This day also serves as a time for families to honor and appreciate their fathers. We took this opportunity to invite the fathers to come on our Sunday service. I preached about the importance of the role of each one in the family. 3 fathers attended during the Father's Day. They are Kunjet, Kuntwin, and Kunchai. 2 of them are first-timers. Kuntwin is the husband of our member, P. Dao. During that day, the owner of the house where we gather also attended. Her name is P. Indira. Please pray with us that they may come to know Jesus as their Savior. December the 21st, we went to New Life Baptist Church, Hangdong, and joined them on their Christmas program. This is the first time that our brethren be able to fellowship with other believers. They watched the skit about the birth of Jesus and enjoyed the games as well. Then on the 28th, 26 came with 5 first-time visitors during our Thanksgiving and year-end worship service. The brethren brought foods to share with everyone and gifts. I preached about the birth of Jesus Christ and shared the gospel. I hope and pray that they will come regularly and be able to hear more of the Word of God. To our beloved brothers and sisters, thank you for your faithfulness to the Lord. Your prayers and support will never be in vain. Here from Sun Kampeng, Chiang Mai, Thailand, to the brethren there in the Philippines, we pray that God will bless us more this year 2026. A blessed Happy New Year. Prayer requests. First, more souls to be saved, baptized, and discipled. Second, more churches to partner with us as the need increases and the peso to Thai baht exchange rate constantly depreciates. Third, missionary visa. Pray that God will grant us to have this visa, as this is the most suitable for us missionaries. Fourth, God's protection as we saturate every village of San Kampeng, Chiang Mai. Fifth, a place of worship that can hold more people. Currently, we hold our worship services in our rented mission house in the receiving area or sala. Yours for the harvest, Brother Raymond and Mary Chris Montero. Thank you po. A blessed evening. This letter came from the Tolero family, our missionary to Thailand. Dear friends and praying brethren, our hearts are full as we write this letter. The past year has passed quickly, and as we reflect on our journey, our overwhelming theme is gratitude. We have witnessed and experienced God's enabling grace time and again, we pray that the same grace will carry us through the upcoming year. Thank you for sustaining us through your prayers and supports. December is a special month in Thailand, with a widespread display and acceptance of Christmas themes. Decorations, carols, and Christmas trees appear in homes and public places, largely because Christmas is associated with Sanok, which means fun. We are particularly encouraged by the Thai people's willingness to participate in Christmas-related activities. Because of this openness, we took the opportunity to share the good news of our Lord Jesus. We visited two elementary schools, organizing a program for over 300 children ages 6 to 12, together with several teachers who were able to hear the gospel message. On another occasion, we visited a Hmong village and gathered nearly 100 people for a similar event. We praise God for these open doors to minister His word. Every second Saturday of January is Children's Day, or One Dek in Thailand. This special day celebrates children as the nation's future, encouraging learning, play, and the development of good values. The celebrations include open houses at government and military sites
free museum entry, workshops, art, science, games, and gifts. These activities foster a national commitment to children's well-being and development through fun educational experiences. Our church group participated by organizing games for children and distributing small gifts along with Bible literature. The event was held in the village sports field where hundreds of children and parents gathered. Next month, I will begin teaching a weekly Bible class to some young people in the church every Tuesday. I am currently preparing and translating a subject, Basic Christian Living for this class. While at Sunday school, I will also be teaching a series of lessons about missions. I am excited for the opportunity to minister to the Thai people, helping them understand the Word of God in these areas. We also want to thank you for helping us pray for a motorcycle last month. Last month, I purchased a used motorbike, which I have been using for both personal and ministry purposes. Thank you for your partnership and for being instruments of God's blessing to us. We thank you. We continue our weekly activities such as soul winning and youth ministry, hoping that our labor for the Lord will bear fruit that will remain. Right now, we are printing our own gospel tract, which we normally use for our weekly soul winning, and not only for our family, but also for others from the church who regularly join this activity. We would like to request your prayers that God would grant us a reliable printer, as we are printing about 250 copies every week. In his harvest, missionary Berwin Tolero and family. This letter came with pictures, and you can see it on our missionary boxes. Thank you. Tayo po tayong lahat, tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan po sa lahat, maraming pong salamat sa oras po na to na binigyan niyo po sa amin para magtipon-tipon at makarinig na naman po ng iyong pong salita. Salamat Panginoon sa buong maghapon, pag-ingat niyo po sa amin, sa kalakasan, sa mga katagumpayan na ginawa niyo po sa aming buhay. Lord, humingi po ako ng kapatawaran sa anong pong bagay na mga kasalanan, karumihan. Linisin niyo po kami as we, Lord, sa paglapit po namin sa inyo. And thank you, Lord, sa mga missionary letter na po narinig. Salamat po sa missionary po si Pastor Montero, Missionary Montero. Salamat po Panginoon sa kanya pong buhay na patuloy niyo pong ginagamit dun po sa lugar po ng Thailand. Thank you po Panginoon sa mga victories, lalo na po sa mga family na nasyasharan po ninyo pong salita. Salamat po Panginoon sa mga bunga ng paglaganap po ng iyong salita. Salamat Lord na nakikita po namin yung mga family na natuturuan ng iyong salita. We know Lord na yung lugar po doon ay may iba pong mga religion tulad po ng Buddhism. Panginoon, thank you po dahil dinala niyo po sila doon at upang ma-share po Panginoon yung paraan ng kaligtasan sa lugar po na yun. Salamat Lord sa ginagawa niyo po doon. Salamat po sa proteksyon na binibigay niyo po kila Pastor Montero, kila Missionary Montero. Salamat po sa health na binibigay niyo po sa patuloy Lord na pagpalain niyo po sila, pagpalain niyo po yung gawain doon, pagpalain niyo po yung kanilang kalusugan, yung kanila pong pagpagal Panginoon sa pagpapatuloy ng pagbahagi po ng iyong pong salita po sa lugar po na yun. Dalahin ko po Panginoon na salamat Panginoon na yung salita mo, we know na yung salita mo hindi po babalik na void Panginoon. We pray for more fruits Panginoon. We pray for more
souls to be saved, na marami pa pong kaluluwa maidala po sa paanan po ninyo. And I pray, Lord, sa kanila pong missionary visa na patuloy na i-grant po ninyo at gamitin niyo po ito para maging effective pa po, Panginoon, yung pagpunta po nila yung pag-share po nila doon, Panginoon. And nandun rin po yung peace of mind na nakakapag-share po sila. And I pray din, Panginoon Diyos, yung kanila pong place of worship, na kayo po ang mag-grant po nito, Panginoon, magbigay. Dalangin ko po na provide po ninyo. Alam po namin na pag nilapit po namin sa inyo ay alam po namin na ibibigay po ninyo. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy po na protektahan niyo po sila, patuloy na bigyan niyo po sila ng good health. And I pray, Panginoon Diyos, sa isa pa pong missionary, kay Pastor Tolero and family, doon rin po sa lugar ng Thailand. Thank you po sa ginagawa niyo po sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, sa mga programa na patuloy nilang ginagawa para lang po maabot, Panginoon, yung mga tao na hindi pa po nakakilala sa inyo. Dalangin ko po, Panginoon, tulungan niyo po siya sa kanya pong pagtuturo ng mga lessons, sa mga subject na tuturo niya po sa mga kapatid po na nandun, even sa mga tao, Panginoon Diyos, na hindi pa po nakakilala sa inyo. Lord, nandito po kami para magsama-sama para pag-pray po yung mga missionary na to na nagpapagal at binibigay po yung buhay nila sa inyo. Tinalukuran nila yung mga dati nilang buhay, yung mga para lang po makapag-share pa po, Panginoon, bahagi pa po, Lord, ng kaligtasan sa mga tao, magbahagi po kay Kristo. And Lord, thank you po sa ginagawa niyo po sa mga missionary po na ito, Pastor Tolero. Dalangin ko po, Lord, na pagpalaan niyo rin po yung health niya, bigyan niyo po siya ng kalakasan, ng wisdom, ganun din po ng understanding, Panginoon, sa mga ginagawa po niya, especially sa kanyang family. Palain niyo po, Panginoon. And maraming salamat po, Panginoon, dahil nakakarinig po kami ng mga missionary letter po na to, na tunay nga po na hindi po sayang yung mga bagay na binibigay po namin sa inyo. May mga part po kami sa mga kaluluwa na naliligtas po, Panginoon. And thank you po, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalaan yung church po na to, na magamit niyo pa po, masuportahan po yung mga missionary, maging kabahagi pa po kami sa mga kamanggagawa po ninyo, Panginoon Diyos. And this time, Panginoon, I do pray, Panginoon Diyos, yung aming pananambahan po sa inyo. Dalangin ko po na once again, Lord, kumilos ka. Tulungan niyo po kami maintindihan yung pong salita, maging attentive po kami sa inyong salita, at magkaroon po kami ng tamang puso sa inyo pong sa pakikinig po ng inyong salita. Tulungan niyo po yung inyong pong lingkod. Mahina po siya, kayo po yung malakas. Dalangin ko po, Panginoon, na every word na lalabas po sa inyo pong lingkod, na sa kanya pong bibig, na kayo lang pong mapurihan, and yung mga salita mo, Lord, ay mag-penetrate po sa aming puso at magamit po namin this week. And ngayon po, Panginoon, na ginagamit niyo po kami sa pag-share po, pagbahagi pa po ng ipong salita. Salamat, Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan sa aming pong buhay. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Maupo na po kayo. Sound.
considered my servant Job. He's one who's faithful in all that he knows. Job lost his family, his land, and all his wealth. When he wouldn't curse God, Job lost his health. Job's cries would be heard from the ashes where he lay. Through the pain and sorrow, Job had to say, my hope is in the Lord. I will trust in Him and Him alone. Though death knocks at my door, my hope is in the Lord. He sat in the chair as the doctor broke the news. It could be a week, a month, or maybe two. The cancer has spread, death will find its way. There's nothing we can do, nothing I can say. Then the young man raised his head and is filled with tears. You could hear him softly say, through the pain, the fear, my hope is in the Lord. I will trust in Him and Him alone. Though death knocks at my door, my hope is in the Lord. Though fear surrounds me and it seems there is no hope, there's one thing I'm sure of. There's one thing that I know. My hope is in the Lord. I will trust in Him and Him alone. Though death knocks at my door, my hope is in, my hope is in, my hope is in the Lord. Okay, thank you for that special item. So I guess everybody now is ready to listen from God's Word, from the preaching of God's Word. Ano po? Let me just call our speaker tonight, Sir Rick.
pinag-isipan mo po at hindi pa po nilalagay ng Panginoon yung pinaka-text na na aking ipipreach na po at kino-consider ko po yung 2 Samuel chapter 23 and 24 po sana. So 2 chapters. Pero baka pagtapos natin Sunday na, no po. Pero kaya po hindi na 2 chapter, 3 na. 3 verse lang, no po. Sige po, basahin po natin yung 2 Samuel chapter 23, verse 13. Pero basahin po natin 13 hanggang 17. 5 verses lang po yan. Chapter 23, verse 13 hanggang 17 ng 2 Samuel. Andiyan na po ba kayo? Sige po, basahin po natin. And 3 of the 30 chief went down and came to David in harvest time unto the cave of Adullam, and troop of Philistines pitched in the valley of Rephaim. And David was then in an hold, and the garrison of the Philistines was then in Bethlehem. And David longed and said, Oh, that one would give me drink of the water of the well of Bethlehem, which is by the gate. And the 3 mighty men brake through the host of the Philistines, and drew water out of the well of Bethlehem that was by the gate, and took it, and brought it to David. Nevertheless, he would not drink thereof, but poured it unto the Lord. And he said, Be it far from me, O Lord, that I should do this. Is not this the blood of the men that went in jeopardy of their lives? Therefore he would not drink it. These things did these 3 mighty men. Sige po, tayo ay manalangin. Dakila po naming Diyos, kami po yung nagpapasalamat po muli sa oras po na ibinigay niyo po sa amin, sama-sama po kami muli, Panginoon. At muli makita po namin kung gaano po kayo kadakila po sa buhay po namin. Hindi ko po alam yung bawat mga kailangan spiritual ng bawat anak po ninyo. Pero ito po yung mensahe, Panginoon, na ibinigay niyo. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat tao po na inilagay niyo. Magsimula sa aming pong kantahan at sa pinangunahan po ni Sir Jun, ito pong service po namin. Dinadalangin rin po, Panginoon, namin yung pagtuturo po ng aming pong pastor sa ilalim. At Lord, kayo po yung patuloy na humipo po sa aming puso. At ngayon, Lord, lumalapit din po muli kami sa inyo na mayroon po kaming news na nabalita, mayroon po kaming balita na narinig, Panginoon, na kung saan yung isa po sa mga kapatid po natin sa pananampalataya, si Brother Mark, yung kanya pong kapatid na si Christine Joy ay nasa bingit po ng kamatayan. But I pray, Lord, na alam ko po kayo po yung may hawak ng buhay ng mga tao po na nandito po, Panginoon. At ako naman po yung mangyayari, Panginoon, na hindi po namin alam, Panginoon, pero alam po namin, kahit gaano pa kagaling yung doktor, yung titingin po sa kanya, pero yung buhay po ng tao nasa sa inyo, Panginoon. Kayo po yung gumabay sa tao pong titingin po sa kanya. At patatagin niyo po yung aming pong kapatid na nandito, si Brother Mark, at tulungan niyo po siya na magtiwala po sa inyo. At bawat isa po sa amin, meron po kaming mga dalahin sa gabi po na ito. Hindi ko po alam kung ano po yun. Pero Lord, kayo po yung patuloy na mangusap po sa bawat isa. Pagpalain niyo po yung oras po na to, kayo po yung maitaas po namin at mapurihan sa gabi po na to. In Jesus' name I pray. Amen. Sige po, tayo po ay maupo, no? At this time, no, po makikita natin, nabasa natin. Ito pong passage of scripture na ito, yung cross-reference po ng scripture na ito. Kumbaga, ito pong chapter 23 ng 2 Samuel. Sabi po dito sa verse 1 ng chapter 23, Now this be the last words of David. Hindi po dahil mamamatay na siya, kundi, kumbaga, sinasummarize po ni David kung gaano naging mabuti yung Panginoon kay David. Ito po sa babasahin po na ito, sa chapter po na ito, kumbaga, marami pong kwento yung nakapaloob sa chapter po na ito. Pero mag-focus po tayo doon sa 5 verses na ating binasa po kanina. At sa oras po na ito, siyempre si David, ito pong magkaroon ng tayo ng background, paano nangyari itong pang-13 verses na ito at hanggang dun sa pang-17 verses po na ating pong binasa. Dito po sa verses po na ito po yung time na hinahabol po ni King Saul si David. Hinahabol po ni King Saul si David na gusto niyang patayin. At dumating po sa point na si King, hindi pa po si David po, si David, hinahabol siya.
At gusto siyang patayin ni King Saul that time. At makikita po natin, kaya nga po kanina, ang ganda rin po ng kinanta ng special number, My Hope is in the Lord. Kasi si David po, dumating po siya sa point na talagang nagmamakaawa siya sa Panginoon. Ito pong passage of scripture na to, itong 2 Samuel chapter 23, verse 13 hanggang 17, yung cross verse 1. Sige, pupuntahan ko po. 1 Samuel chapter 22, verse 1 hanggang verse ito po yung simula po dyan verse chapter 22. And David therefore departed thence, verse 1, and escaped to cave Adullam. And when his brethren and all his father's house heard it, they went down thither to him. And everyone that was in distress, and everyone that was in debt, and everyone that discontented, gathered themselves unto him, and he became a captain over them, and there were with him about 400 men. So hinahabol po sila dito. At itong mga men na to, sumama po sa kanya. Tapos alam niyo po yung naging puso ni David dito? Puntahan po natin yung Psalms chapter 57. Yung Psalms chapter 57, ito po yung sinulat ni David during itong situation na ito. Kaya po nasulat yung chapter 57 ng Psalms dahil po sa nangyari kay David. Tingnan niyo po yung nangyari po dito sa Psalm chapter 57. Sabi niya, Be merciful unto me, O God, be merciful unto me. For my soul trusteth in thee. Yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge. Until these calamities be overpast, I will cry unto God most high, unto God that performeth all things for me. He shall send from heaven and save me from the reproach of him that would swallow me up. Selah. God shall send forth his mercy and his truth. My soul is among lions, and I lie even among them that are set on fire. Even the sons of men, whose teeth are spears and arrows, and their tongue a sharp sword. Be thou exalted, O God, above the heavens, and let thy glory be above all the earth. They have prepared a net for my steps. My soul is bowed down. They have dig a pit before me, into the midst whereof they are fallen themselves. Ito pong passage na ito, talagang makita natin ni David na humingi siya ng tulong sa Panginoon. At dumating po sa point, ito pong mga kasama niya, balik po ulit sa 2 Samuel chapter 23. Meron pong hinihiling si David. Meron siyang gustong tubig na specific na nanggagaling. Alam niyo po, hindi ko alam kung naranasan niyo na po yun, yung nag-crave kayo sa isang something, ice cream, hindi ko alam. Ako po, hindi ko pa, minsan, kasi sabi ng asawa ko po, minsan ako yung parang naglilihi. Pag pauwi kami, bili tayong ganito. Kaya, kasi wala na po akong pag-asang lumaki pag ganun pag ganun na yung laki ko, no? Pero, kung ano man po yan, at sa atin, kaya nga po nung minsan, meron kaming, siya po, nararanasan niya yan Yung nag-crave siya ng something, so isang araw po, gabi na yun, hindi pala isang araw, isang gabi, no? Bumaba siya kasi nag-work po siya, panggabi po yung work niya. So 9 p.m., nandun ako sa baba, sabi niya, Love, gusto kong tokwat baboy, sabi niya. Sabi ko, saan tayo hahanap ng tokwat baboy? Sabi ko, sige, drive po ako, punta ako sa EPSA. Tapos walang tokwat baboy. Pero pinicturean ko yung bawat ulam doon. Sisig. Sige, sisig na lang, sisig. So uwi po ako. So nag-ready ako, kakainin namin. So siya po kasi pag gutom siya, naghihina siya, nahihilo siya. So hindi siya makilos pag talagang gutom siya. At that time, kinuha niya yung sisig, tinikman niya, inamoy niya, pero hindi niya kinain. Alam niyo po, kung minsan nakita natin, pag wala ka sa situation na yun, hindi po yun kaartehan sa mga buntis. Kung baka ina-explain niya po sa akin na nasusuka siya, pero sa tingin niya, yun lang yung pagkain na makakain niya. So alam niyo po ang ginawa ko, balik ako sa motor ko, drive ako ulit. Tapos nakakakuha ko nakakita ng pumunta ko at bawi dito na sa Don Boni. No po? So from dyan, nakabalik po ako sa bahay 10:30. Pag yan po, gutom-gutom kahit ano kakainin. Pero that time, pag uwi ko, doon lang po siya kumain. Tapos meron din, may mga pagkataon na street searching, tapos magchat yan. Pag pauwi ka na, bili kang mais. Gusto ko yung hindi pa luto. No po? Tapos meron naman, after ng couples night, habang nag-scroll sa Facebook, may nakita po siyang bulalo. Alam niyo po anong oras? 11:40 ng gabi. Nagda-drive kami. Naghahanap kami ng bulalo. No po? At siyempre ito po, yung
So meron certain na, eto pong si David, meron siyang gustong makuha. Yung tubig na nanggagaling sa Bethlehem, yung water na nanggagaling dun sa balon na yun. Kaso meron po tayong tatlong bagay na i-consider bago po tayo dumating sa points. Pero yung title po ng message po natin this evening is a lesson that need to be unfolded from the three unknown servants. A lesson that need to be unfolded from the three unknown servants. Bakit natin kailangan ma-unfold? Kasi alam niyo po, para sa akin, kasi for me, baka sa inyo po na-unfold nyo na eh. Pero for me, bago siya for me. You know po? Itong bagay po na ito. Kasi ano ba yung makikita natin sa mga verses na ito? Dito sa mga tatlong servants na unknown na ito. Hindi po dahil, hindi sila napangalanan ng Bible, hindi dahil hindi sila importante sa Diyos. Hindi sila pinangalanan ng Diyos kasi mas nakita ng Diyos yung gawa nila kaysa sa pangalan nila. At lagi naman po natin nakikita na hindi naman po kailangan makilalan tayo ng mga tao, kundi ang kailangan nila makilala ang tagapagligtas. Yan po ang nakikita po natin. Anong three things na yun? Una, balikan ko po yung 1 Samuel chapter 22, verse 2. Ito po yung mga kasama niya. Si David, ito po yung meron siyang kasama na 400 men. And everyone that was in distress, yung mga kasama niya, distress, and everyone that was in death, and everyone that was discontented, gathered themselves unto him, and he became a captain over them. Alam niyo po, ito yung mga tao na dala-dala ni David. Yung mga discouraged, yung mga gusto na sumuko sa buhay. Ito yung mga dala-dala ni David. Itong mga tao na ito. Ang unang bagay na makikita natin ito, itong mga tao na kasama po ni David, they are not in good shape. Physically, o sigurong okay sila. Kasi alam niyo po, minsan kahit gaano pa kalakas yung isang tao, kung hindi siya maayos sa emosyon, hindi siya maayos sa spiritual, hindi yan gagana. Kaya po kami, before kami, may mga bagay na, okay, meron kaming pagkakamali, we have issues na kailangan i-settle. Kasi hindi naman po tayo nandito for a show. Lord, ayusin ko muna ito. Kasi kung ano man yung gagawin ko po sa harapan ninyo, hindi magiging kalugod-lugod sa inyo. Kaya po sa atin, hindi po yung makapaglingkod tayo, kundi maging maayos muna po yung ating pong buhay bago po natin magamit. Bago po magamit ng Diyos yung ating pong buhay. At sa atin po, kagaya po, ito po isang illustration sa amin, nung bagong lipat po kami, hanggang ngayon, sabi ng mga kaibigan, punta kami dyan. Sige, pag-ayos na yung bahay namin. Hanggang ngayon, madami pa namin inaayos eh. Alam niyo po, may mga pagkakataon na bago namin nalinis yung harapan po ng bahay namin, inuna po namin pong ayusin yung loob ng bahay. Alam niyo, ganun din po sa atin. Bago tayo maging blessing sa ibang tao, bago tayo maging instrumento sa ibang tao, kailangan muna po ng ayusin yung sarili po natin bago po yung iba. Siyempre po, hindi naman tayo perfect. Alam ko po yan. Pero naiintindihan ng Diyos na kailangan natin maging tama yung ating puso sa Panginoon, maging puso sa mga tao na yon, at sa atin, sa buhay natin, para po maging kaayos-ayos yung ating pong buhay sa harapan po ng Panginoon. Una po yan, they are not in good shape. Distressed sila, discouraged sila. Verse 2, yung place po na gusto ni David na pagkuhanan ng balon, yun po yung base ng kanilang kalaban ng mga Philistines. Yung garrison ng Philistines, andun po, sa balon na yun. So paano sila pupunta doon? Yung base na yun is one of their biggest enemy. Hindi lang sila basta enemy, kundi one of their biggest enemy, ang mga Philistines. So paano nila kukunin yun? Ano pa yung pangatlong pwede natin makita? Yung distance ng Cave of Adullam, doon po sa Bethlehem, yung well na gusto niya nasa Bethlehem, is 21 kilometers. And wala pa naman pong bike noon, siguro kabay, pero naglalakad lang po yan sila. Sinerch ko sa Google, ano yung average person ng mga nagmamarathon ng 21 kilometers. Average na yung mga regular na mga nag-run is 4 hours and 30 minutes. Takbo po yan. Kung nagtitrain. At yung may hawak ng world record ng 21 kilometers sa marathon is 2 hours. Pero alam niyo po, hindi pa, papunta pa lang yun eh. Pauwi pa. At ito lang po yun. Siyempre, pag nagmamarathon ka, siyempre naranasan din po namin mag-run. Pag nag-run kami,
gagawin namin yung lahat ng paraan para ma-reserve mo yung energy mo habang tumatakbo ka. Pero tandaan natin, itong mga soldiers na ito, hindi naman sila nagmamarathon lang. Yung dinadaanan nila, valley, dadaanan nila, mainit, dadaanan nila, yung mga kalaban nila na gusto silang patayin. Ito yung mga dinadaanan nila. At sa oras po na ito, meron 3 tao na nakarinig sa gusto ni David. Basahin po natin ulit sa 2 Samuel chapter 23 verse 13. And 3 of the 30 chief went down and came to David in the harvest time and to the cave of Adullam, and the truth of the Philistines pitched in the valley of Rephaim. Nandyan yung 30 men, merong kasama, dun sa 400 men na kasama po ni David, 30 doon yung mga mighty men niya. No po? At dun sa 30 na yon, merong 3 men na nakapansin sa gusto ng kanilang leader. Tuloy po natin. And David was in Den and Anhold, and the garrison of the Philistine was then in Bethlehem. And David longed and said, "Oh, that one would give me drink of the water of the well of Bethlehem, which is by the gate." Alam niyo po, maybe merong 400 men doon. 400 men heard David, pero 3 lang doon. 3 people listened sa kanilang leader. Di po may magkakaiba yung narinig lang sa pinakinggan at inintindi. There's a vast difference between hearing and listening. At sa oras mo na ito, meron 3. Anong sabi niya dito? Sa verse 16, and the 3 mighty men. Meron siya 400 men, meron siyang 30 mighty men, pero may 3 men siya. Mighty men break through the host of the Philistine. Nakuha nilang makakuha ng tubig dun sa balon ng Bethlehem. Nakuha po nila yan. At sabi po dito, and drew water out of the well of Bethlehem that was by the gate and took it. Meron po silang nakuha. Hindi lang po yan. Ito po yung gusto ko pong makita natin. Verse 1, meron po tayong kailangan ma-unfold para ma-challenge po tayo dito sa 3 unknown servants po na ito. Unknown mighty men ni David. David did not command the people to take the water. Hindi naman niya sinabi, kunin niyo yung water. Hindi po ganun si David. Hindi niya po inutusan itong mga mighty men na ito na, kung gusto ko ng tubig sa balon ng Bethlehem, hindi niya po ganoon. Kung baga nandun siya, gusto ko ng tubig, parang siya mismo, gusto niya lang yung tubig. Pero may 3 siyang mighty men na narinig nila yung hinanaing ng kanilang leader. Alam po yan, but David did not command the people to take the water, but they understood the situation. Naintindihan nila kung ano yung gusto ng kanilang leader. A good follower, number 1, ito pong 3 unknown servants, itong 3 unknown mighty men muna ito. Ano po yung 3 bagay na makikita po natin sa kanila? Number 1, they are a good follower. A good follower does more than obey the command. A good follower does more than obey the command. Ano po ibig sabihin? A good follower does not just mechanically obey instruction. Pag sinabing nag-obey ka sa command, hindi lang basta, okay, may in-instruct ka, gawin mo ito. Kahit hindi mo naintindihan, gawin mo. Pero a good follower, sabi niya, a good follower does more than obey the command. Hindi lang ibig sabihin, kapag may sinusunod po tayo, gagawin mo siya, hindi dahil inutos sa'yo, kundi naintindihan din po natin. Kumbaga, a good follower does not just mechanically obey instructions. He or she also understand the purpose behind the command. Naintindihan niya, bakit inuutos sa kanya yun? Hindi lang yun, a good follower that does not just mechanically obey instructions. Number 2, shows initiative. Meron siyang initiative, yung isang good follower na naintindihan niya. Hindi lang yun, has the right attitude, meron siyang tamang attitude. Ano pa yun? Number 4, goes beyond the minimum requirement. Kumbaga may extra mile. Meron inutos sa kanya, meron pa siyang gagawin na extra mile. At yung number 5, serves willingly, not just out of obligation. In short, true followers is not just obedience. It is commitment, heart, and initiative. Kumbaga itong mga 3 mighty men ni David, hindi lang nila basta ginawa yung gusto ng kanilang leader, kundi naintindihan nila gaano kahalaga sa kanilang leader yung tubig na yun. They understand ano yung purpose ng gusto gawin ano yung gusto mangyari ng kanilang leader. Hindi lang yun, nagkaroon sila ng initiative at dumating po sa point, nakuha nila yung tubig. Alam niyo po, sana ganun din po tayo.
naiintindihan natin yung bawat ginagawa po natin dito po sa loob ng simbahan. Hindi lang tayo active. Pag may event, alam niyo po, ang saya. Nung Sunday morning, alam niyo po, nakaupo kami doon. Kasi dati dito po kami nakaupo. Ngayon, dito kami upo kasi pag kailangan niya po mag-CR, mabilis po siyang mag-CR. So naglipat po kami ng pwesto. Alam niyo po, bakit ang saya last Sunday? Kasi ang dami nating bisita, hindi dahil may event. Ang dami po nating bisita, hindi dahil Family Sunday, hindi dahil Friends Sunday, kundi because everyone, itong mga members ng Mount Ebina to, lumabas nung Saturday, nagbigay ng tracts. Hindi lang nung Saturday, I believe may mga tao din dyan na nagpagas ng nagbigay din ng tracts. Marami tayong bisita kahapon, ay nung last Sunday, dahil lumabas po tayo. At alam niyo po, iba rin po yung morning kumanta po ako sa choir. Pero yung evening, hindi po ako nakapagkanta ng evening kasi last Saturday, hindi po kami nakapag-attend. Pero nakaupo kami doon, ramdam namin yung choir. They are singing yung Harvest. Hindi ko na mailalo po yung title, pero yung Harvest. Bakit? Alam niyo po, minsan sa buhay ko, may dumating sa point na nahiya akong kumanta dito sa choir. Bakit po? May pinapagawa sa akin yung Panginoon. Available ako. Libre ako, pero tinamad ako. Hindi ko ginawa. Tapos kakanta ko doon. Nahiya ako sa sarili ko. Alam niyo po, tapos Saturday, diba, yung Saturday na yun, nakita natin, parang, sabi nga ni Brother Junior, nandun siya, revive na revive yung Mount Ebina, sabi niya. Kasi po bakit? Ang daming kotse, nandyan. Sabay-sabay pumunta sa EPSA. Alam niyo po, sa atin, alam natin may mga priorities po tayo. Kaya po nung during missions, nanalangin din ako sa Panginoon. Kasi minsan, mahiya ka rin sa Panginoon eh. Last Saturday po, umalis kami, I was not able to attend yung street preaching po namin. Habang umuwi po kami, sobrang init. Lord, pahinga lang po ako, pero lalabas po ako. Kaya pagka-uwi ko, natulog ako mga 30 minutes, na-drain ka sa sobrang init po, nakamotor kami. Na-drain ka, pero Lord, nag-promise ako sa'yo. Lumabas po ako sa subdivision namin, sa pinto namin, sa loob ng subdivision po namin, na yan, may mga kapatid po na nakakapunta doon. Nagbigay po ako ng tracts. Kumausap ng tao, Lord, para sa inyo ito. Yung Thursday po, actually, yung mga kasama ko po na nag-Bible study, inayos po namin yung schedule ng Thursday para makasama kami na street preaching. And Thursday, ganun din. Sa Thursday, may Bible lesson kami. Okay, after Bible lesson, punta na kayo dito, Bible study tayo, then street preaching. Kasi po bakit? We understand yung kahalagahan ng kaluluwa sa Panginoon. Hindi lang natin ginagawa because naintindihan natin gaano kahalaga. At alam niyo po, itong pong bagay na ito, itong tatlong mighty men, while they are listening sa kanilang leader, they understood their task. So itong gagawin natin. They were willing. Because yung totoong nakakaintindi, they follow. David did not command the people to take the water from the well, but they are so sensitive in the need of their king, attentive to the words of their leader. Number 2, mabilis lang po tayo. Number 2, a good follower pays attention to the heart of his leader. Hindi lang po niya naintindihan yung gusto niyang gawin, kundi he pays attention sa gusto ng kanyang leader. Alam niyo po, naalala ko yung preaching po ni Pastor, hindi ko po alam kung yun yung specific title, pero yung sabi, yung Just for One, yung kahit sa isang kaluluwa, wala pupunta yung Panginoon. Kaya po, ako din, marami din po akong kapatid na nakakasama sa visitation. Alam niyo po na nakaka-challenge. Meron po tayo, si Sir Katap, nakaka-challenge. Kasi napunta kami doon nung last Saturday, nung EPSA po. Di ba, nag-prayer walk kami. Ang instruction sa amin, wala mo nang mag-thanksgiving, wala mo nang kausap. So, hinintay po namin matapos yung prayer walk po doon. Pero after that, nag-stay po kami sa EPSA kasi may nakusap po siya during nung street preaching, pinuntahan po namin. At yung time na yon, sabi niya, 10 p.m. lang ako pwede. Pero, sabi ni Sir, sige Sir. Tinatanong ako ni Sir. Kasi siya gusto niya mag-share.
Pero hindi niya pa kaya. Pero may ginawa siya. Nagsama siya na isa, Sir Rick, pwede ba nating sharean ito? Meron siyang ginawa. Hindi niya kaya pa mag-share. Aminado siya doon. Pero at least may ginawa siya. He took someone with him para dun sa tao po na yun. Nakaupo po kami, 11:30 ng gabi. Pero masaya, sabi niya, kahit maiwan ako dito, sabi niya, nung hapon na yun, para lang mapurihan ko yung Panginoon, sabi niya. At alam niyo po, matcha-challenge kayo sometimes. Mas matcha-challenge pa tayo sa mga bagong mananampalataya. The heart of our pastor right now, puro soul winning po yung kanya pong nasa puso, is the actual heart of God. Hindi po yan yung, ito po yung puso ng ating pastor ngayon, yan po yung puso ng Panginoon. Sometimes, di ba po, may mga tayo sa atin po dito sa simbahan, magkakapatid po tayo sa pananampalataya, pero meron tayo hindi pagkakaunawaan. Ganun din po sa mag-aasawa, kami, aminado po kami dyan. Kahit nung nagpe-prepare kami ng aming kasal, mag-pray, Lord, hindi kami nagkakaintindihan, di ba po? Kasi may mga bagay po na dapat pag-usapan. Ganyan din po sa atin dito sa simbahan. Pero alam niyo po, kapag sinet aside natin itong mga bagay na yun at mag-focus po tayo sa kaluluwa, I believe yung Panginoon gagawa po sa atin. Bakit hindi na masasentro yung ating pagtingin sa ating sarili, kundi dun sa gusto na ng ating Panginoon. At alam niyo po, ito pong mga bagay na lagi natin narinig ito, mission is the heartbeat of God. If you don't love the souls, you don't have the heart of God. Wala ka ng puso ng Panginoon. Kaya nga po questionable kung sinasabi natin ligtas tayo, pero wala tayong puso sa mga kaluluwa, kasi yan ang puso ng Panginoon. For the Son of Man came to seek and to save that which was lost, Luke 19:10. Sabi po yan ang salita po ng Diyos. What is God's heart? Ano ba yung puso ng Diyos? What does He like? Ano ba yung gusto niya? What does He love? Ano ba yung mahal niya? What matters to Him? Wala na ba iba? The souls of men. Narinig po natin yung mga missionaries na pupunta po sa atin dito, yung nakalimutan ko po yung pangalan niya, pero yung single, pero yung ikakasal na siya, tinakil niya about ano yung value, paano ba binavalue ng Diyos yung kaluluwa ng tao. At you can be saved without knowing it. Alam niyo, pwede tayong maligtas. Alam natin, pupunta tayo ng langit. Pero pwedeng hindi mo alam yung gusto ng gawin ng Panginoon. Save ka, punta ka ng simbahan, alam mo ligtas ka, alam mo pupunta ka ng langit. Pero alam niyo po, bago ka ligtas, hindi lang yan ang design ng Panginoon sa'yo. Meron pang gustong gawin ng Panginoon sa atin. More than attending sa simbahan po na ito. At alam niyo po, bakit po? May pagkakataon, dito po dito, sa Psalms 103 verse 7, si Moses at yung children of Israel. No, meron pong gusto i-point out dito sa Psalms chapter 103. Psalms 103 verse 7. Ano pong sabi niya dyan? 103 verse 7. He made known His ways unto Moses, His acts unto the children of Israel. Israel saw what God did. Nakita ng Israel yung ginawa ng Diyos sa kanila. But Moses knew why God did it. Ulitin ko po. Yung Israel, alam po nila, nakita po nila yung ginawa ng Diyos. Hinati yung Red Sea, nakita po yan nila. Pero only Moses, yung nakakaalam bakit ginagawa yun ng Diyos sa kanila. Bakit? Mahal po sila. Bakit namatay yung Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo? Dahil mahal po niya tayo. Bakit po tayo naligtas? Alam natin may Diyos na naman namatay para sa atin. At nagbigay ng kanya pong buhay para tubusin tayo. Saan po? Doon sa penalty na dapat po nating pagbayaran doon sa impyerno. Yan po ang ating Panginoon. Israel saw what God did, but Moses knew why God did it. Pwede tayong nasa simbahan, pero hindi natin alam ang ginagawa po natin. Pwede tayong sumali sa extension class, sa choir. Meron nga pong testimony noon, nagpabaptize siya kasi gusto niya pong sumali sa choir. Pero hindi niya talaga naintindihan bakit nagkakaroon ng baptism. Marami pong pagkakataon. Just like the other denomination, kahit sinasabi natin na totoo yung sa atin, pero di malayong maging ganun din tayo. Okay, ito yung dapat mong gawin. Kaya nga po may discipleship.
When I was a child, pupunta kami sa malaking simbahan, o punasan mo yan. Basta punasan mo lang, tas iganyan mo sa'yo. Maraming pamahiin. Di ba sa amin, pag pamahiin, pag kumakain ka, tapos aalis yung mga mahal mo sa bahay, ikot mo yung plato. Baka Kristiyano na po tayo, naniniwala pa po tayo sa pamahiin, wag naman po sana. Nung namatay pag namatayan tayo, yung mga maliliit natin, ilalagay pa sa kabila para hindi sumunod. Nung namatay po yung mama ko, pumunta si pastor dyan sa bahay po namin. Tapos, hinahatid ko si pastor dyan palabas. Sabi ng tita ko, wag mo hindi ako yan, wala yan. After 2 years, namatay po si pastor. Hindi naman po yun yung dahilan. No? Pero yun talaga yung time ng ating pastor. Pero alam niyo po, yung pagsusuot din ng red, di ba? Kunyari, pumunta tayo sa mga patay. Bawal na magsuot ng red. Sa kanila po yun. Pero siyempre, tignan din po natin. Hindi totoo yan, magsusuot ako ng red. Pero siyempre, tignan din naman po natin. Para makapag-share tayo ng gospel, huwag tayong magsuot ng red. Baka mamaya, magsasalita ka pa lang, na-offend na sila sa'yo. Kailangan din po natin tignan. Kailan po natin gagawin yung isang bagay. No po? At sa atin, alam po natin, you can be saved without knowing it. Pwede tayong maligtas. Hindi natin alam itong mga bagay na to. Israel saw what God did, but Moses knew why God did it. At itong 3 mighty men na ito, they acted on the request of their king. Why? Because they are paying their attention to the heart of their leader. Ano po yung dahilan? Bakit po sila kumilos doon sa request ng kanilang king? Hindi nga request, kumbaga, yung naririnig ng kanilang leader, because they are paying attention saan? Sa puso ng kanilang leader. Sino ba po yung Diyos natin? Lagi po natin yan naririnig. Sunday after Sunday, meron tayong missionaries, even our pastor. Sinasabi niya po yan sa atin. Pero hindi po natin maintindihan na hindi tayo sasama. At sa bawat po ginagawa po natin dito, ano ba yung pwedeng magpasaya sa Diyos? O tayo, di ba, darating sa point na pwedeng lumipad yung ating isipan. Kanina, binasa yung missionary letter. Pwede habang binabasa yung missionary letter, lumilipad yung isipan natin. May nagpe-pray dito, si Brother Vince, pwedeng lumilipad yung isipan natin. Nagba-Bible reading tayo, pero wala tayong nakuha. Nag-attend po tayo ng service, pero wala tayong naintindihan. It's either my fault as a preacher, or pwedeng kayo po ang may kasalanan po nun. Itong tatlong kumuha ng tubig sa balon, naintindihan po nila yung puso ng kanilang leader. And David appreciated their hard work sa verse 17. Mababasa po natin yan sa verse 16 muna po. And the 3 mighty men break through the host of the Philistine and drew water out of the well of Bethlehem that was by the gate and took it and brought it to David. Nevertheless, he would not drink thereof but poured it unto the Lord. Alam niyo po, anong ginawa niya? Nung natanggap niya yung tubig, ginawa ng 3 mighty men, na binuhis yung kanila pong buhay, tinapon niya. Kung titingnan natin, ba't tinapon David? Bakit niya tinapon yun? Pinaghirapan yun ng 3 niyang men eh. Kung titingnan po natin, hindi po na walang sayang yung ginawa po ni David. Bakit po? Kasi sabi niya dito, nevertheless, sabi niya, and took it and brought it to David, nevertheless, he would not drink thereof, but poured it unto the Lord. Bakit niya binuhos? Hindi para sa kanya. Kasi itong tubig na to, sabi niya, hindi ko deserve inumin to. Para sa Panginoon nito, sabi niya. Bakit po? Verse 17. And he said, be it far from me, O Lord, that I should do this. It is not the blood of men. Dugo ng mga tao ko tong tubig na ito. Binuwis nila yung buhay nila, sabi niya, that went jeopardy of their lives. Therefore, he would not drink it. These things did these 3 mighty men. Bagkus, hindi po niya binastos yung kanyang 3 mighty men. Kumbaga, nakita niya itong offering na tubig na to, mas mahalaga. Kaya ibinigay niya sa Panginoon. Because yung ating Panginoon deserves our best. Kaya sabi ni David, hindi ko deserve itong baso na ito. Kaya Panginoon sa ito. Bakit po? Nung Old Testament, pouring of water is a way of offering to the Lord. Basahin po natin, Numbers 28 verse 7. Numbers chapter 28 Numbers chapter 28 verse 7.
Numbers 28 verse 7, and drink offering thereof shall be the fourth part of an hin for an one lamb. In the whole pay shalt thou cause the strong wine to be poured unto the Lord for a drink offering. Ano pa po yan? Sa 1 Samuel chapter 7, time na nagkasala ulit yung children of Israel, sabi niya si Samuel, mag-repent kayo. Pero anong ginawa po ni Samuel? 1 Samuel chapter 7 verse 6. 1 Samuel chapter 7 verse 6. Sabi niya, and they gathered together to Mizpeh and drew water and poured it out before the Lord. Pouring ng water is a way of offering nung time po nila. Kaya po nung nakita ni David kung gaano ka-precious itong tubig na ito, hindi ko deserve ito. Para sa Panginoon ito. Alam niyo po, ganun din sa atin. May mga bagay po tayo na alam natin, may mga bagay na, alam niyo po, minsan di ba ganito, yung parang, Lord, unfaithful ako this week. Pero bakit yung blessing mo nandyan? Hindi dahil kinukonsinti ka niya. Kundi sinasabi ng Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Ayusin mo yung buhay mo, gagamitin kita. Ayaw ng Panginoon na malayo tayo sa Panginoon. Ayaw niya na malayo tayo sa Kanya. Kaya nga gagawin ng Panginoon para ipaalala sa iyo kung gaano siya kabuti sa atin. Kaya nga alam niyo po, kung gusto niya, kung sinasabi ng Panginoon na ibigay natin yung buhay natin sa Kanya, ibigay natin yung 100% po natin sa Kanya, huwag po tayong magdalawang isip. Ibigay mo yung buhay mo sa akin. Ano sabi ng Panginoon? Kung sino man yung itatago niya yung kanyang buhay, mawawala yan. Pero kung sino yung mag-forsake na kanyang buhay, ano sabi niya? Para sa akin, the same shall save it, sabi niya. Hindi tayo ang magkikip ng buhay po natin. Hindi rin tayo ang magpo-provide sa pangangailangan po natin, kundi ang Panginoon. At alam niyo po, 30 mighty men at 3 doon yung kumilos para sa kanilang hari. Not only they are good followers, but they are also a good fellow soldiers. Number 3, a good follower helps and accompanies his fellows. No, sa verse 17, and he said, be it far from me, and the Lord I should do is, tulong-tulong sila, and the 3 mighty men break through, sa verse 16, and the 3 mighty men break through the host of the Philistine and drew water out of the well of Bethlehem. Nag-usap-usap siguro, siguro magbe-best friend ng tatlo na ito, nag-usap-usap sila. Yung hari natin gusto ng tubig. Punta tayo. Ikaw yung look out. Ako yung magdodraw ng water sa well. Ako yung magsasalin ng tubig. Ano niyo po? Tulungan sila. Alam niyo po sa extension class namin, umalis na po ako sa aming group. No po, kasi we have a group number 5 sa aming po extension class. Pero bago po ako umalis, sabi ko sa aming leader kay Sir Jad, ayoko pong umalis sa extension class. Pero sabi ko, hindi ko na-afford yung uwi ng 1 p.m. kasi nadagdagan na rin po yung aking ministry. Yung pagiging husband, pagiging tatay, sabi ko sa kanya. Pero ayokong umalis sa extension class, sabi ko sa kanya. Pero alam niyo po, nung inopen ng Panginoon yung Samira, yung kung saan po nakatira doon, na-open po yung extension class po doon, Lord, dito po ako mag-extension class sa amin. At sabi ko po sa mga grupo ko, hindi naman sa ina-abandon ko kayo, pero habang nung last Saturday nakasama ko po may bago po ako nagturo ng last na teaching po doon, yung last Saturday nakasama ko po sila, nahuuna sila ako, naiyak po ako. Kasi sabi ko, Lord, mamimiss ko itong grupo na ito. Kasi grupo namin po yun, tagal ko pong makakasama itong kasama ko sa mga extension class. At habang lumalakad sila, Lord, pero alam ko, kaya nila. Nakita mo sila, yung paano nila tratuhin yung mga bata, Lord, alam ko, kaya nila. May mga workers din po kami sa group namin na nagsusundo sa mga bata po, Lord, okay, kaya po nila. And God opened another door po sa amin doon sa Samira. And ano pong nangyari? Tulong-tulong po kasi. Alam niyo kung mabang ma-realize mo, hindi mo kaya mag-isa. Church, hindi po kaya ng ating pastor mag-isa. Hindi po kaya ng mga Sunday school teachers. Hindi po kaya ng mga seminary students, sasahan natin sila lang. Hindi rin kaya ng mga young people lang. Hindi po. Church po ito.
tayo po, nung last time, nakakatuwa po, nagsundo kami, EPSA, may 3 po akong nakausap na lalaki. Sabi nila, okay, sasama kami, kuya. Si Kuya Freddy rin, may nakausap po siya. Tapos si Ma'am Grace, may nakausap din siya ng young lady. Si Ma'am Mitch, meron din siya na nakausap. Magsundo kami. Pagpunta namin doon, yung tatlo, kuya, next time na lang. Nahiya ako lang mag-isa, kuya. Di, okay lang yan. Lahat ng pinilit mo na eh. Hatid kita, hatid sundo. Kulang na lang sabi ko, pag sundo ko sa'yo, papahigayin kita, papatulungin pa kita. No? Pero, alam niyo po, sabi nung kasama ko, sir, hindi tayo okay lang. Mahalaga pumunta tayo. Tapos maya-maya nag-chat yung isang sa mga YP po na nakausap po namin, kuya, sorry, hindi po kami nakapunta. Next week po. Sana po, next week, andyan talaga po sila. Kaso ako naman po yung wala. Kasi nasa San Simon po. Pero sana may makausap po ako na may magsundo sa kanila. At alam niyo po, patapos na po tayo. Sa Mission Con, nakita natin, everyone's doing their job. May responsibility tayo. Hindi po kakayanin ng iisa. Ako po, blessing po sa akin si Sir Brian, yung aming pong leader. Andyan siya. At hiling ko, Lord, sana naging blessing ako sa kanya, Lord. Kasi mahirap po mag-lead. Dami niya iniisip, ginagawa na siya. Tapos maya-maya, na-stress siya kasi yung lababo dun sa ilalim, may siningitan na, na-stress siya. Pero, alam niyo po, part yun ng kanya pong job. Pero, it's a blessing. Meron po kaming, siyempre, yung nakikita ko lang po yung leader ko, I believe yung 3 pong leaders na ating mission company is a blessing sa bawat groups po nila. At sa atin, alam niyo po sa atin, in our conclusion, you know why they became a good follower of David? Alam niyo po bakit naging maayos silang tagasunod ni David? Dahil nakita po nila si David. Kanina po binasa natin yung Psalms chapter 53. Meron pong verse doon, nakita nila si David. Psalms chapter 53, balikan ko lang po doon. Ay 57. Ang sabi niya, sa may verse 7, binasa na po natin yung 1-6 kanina. Sabi niya, my heart is fixed, O God. My heart is fixed. I will sing and give praise. Nakita nila, si David, bagamat katulad din nila na gustong patayin, nasa situation sila na pwede silang patayin, pero nakita nila si David, yung puso niya sa Panginoon, okay. Kaya sumama po sila. Alam nila na si David na makakaintindi ng situation nila. Alam nila, naintindihan ni David yung paghihirap nila. At naintindihan yung sakripisyo po nila. And they know that the Lord was with David sa 1 Samuel chapter 18. And Israel and Judah loved David because the Lord was with him. Alam po yan ng mga Israelite. Sa 2 Samuel chapter 23 verse 2. Ang sabi niya dyan, the Spirit of the Lord spake by me. I am in dito verse 1. Sabi niya po dyan, now this be the last words of David. Hindi lang po yan bakit si David meron siyang humble heart. Tingnan mo, last words niya po ito, pero sabi niya, David, the son of Jesse. Hindi niya po nakalimutan kung saan siya galing. Bagamat dito, hari na po siya, pero sabi niya pa rin, David, the son of Jesse. Balikan niyo yung kung dati sino siya. Shepherd boy, tagapastol ng tupa, hindi niya pa rin nare-recognize yung sarili niya na someone, na somebody. Bagkos nakita niya yung sarili niya, Lord, ang dami ng napanalo na victory, marami nang napanalo or marami ng victories na napanalo or battle na napanalo po nila. Pero si David, nare-recognize siya pa rin kung sino siya. David, the son of Jesse. A humble leader. And David is a type of Christ. Hindi lang po yun. Kasi alam niyo po, di ba nakita nila, sinamahan nila si David kasi alam nila ito yung tao na makakaintindi sa kanila, makakaintindi sa pain nila, makakaintindi sa sakripisyo nila. And David is a type of Christ in the Old Testament. Siya yung isa sa nagsilbing imahe ng Panginoon sa Kristo noong Old Testament. Diba? Si David, katulad ng ating Panginoon, si David, shepherd na naging king. Yung ating Panginoon sa Kristo, He is the great shepherd. At siya yung King of Kings. At hindi lang yun, anointed king si David. At yung ating Panginoon, siya yung anointed na king din. At alam niyo po, at tayo ngayon sa Panginoon, hindi po dito tayo nakatagpo ng pagmamahal, ng care. He knows our every situation, our greatest pain, and our greatest joy. And every time we read our Bible and heard the Word of God, ano ba yung question natin sa sarili natin? Anong gagawin ko sa nabasa ko, narinig ko?
about sa service, bakit kailangan kong makaisa? Service is for the glory of God, not for your own glory. Di ba yung social media po ngayon, may gagawin ka, video. Mamimigay ka, video. Kaya nga po pero syempre, alam naman natin may mga ministries na nakikita tayo. Kaya yung ano po yung principle na nalalaman po natin sa Sunday school lesson natin, if you are tempted to hide, show. If you are tempted to show, hide. And Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. And dito po sa number 3, sa conclusion, a true servant of God lifts up the Savior, not his own name. A true servant of God is more concerned with service than with fame. And service is self-denying. Hindi na ako magugulat pagdating ng judgment seat of Christ. Kahit preacher ka pa, staff pa, pwedeng may mga members ng ating simbahan na mas maraming pang reward kaysa sa amin. Pero syempre bilang preacher, dapat ikaw mas, alam niyo po yun, hindi mas mataas, kundi syempre mas kami yung nag-aaral ng salita ng Diyos. Pero kung mayroon mang ganun, bakit? Kasi may mga tao dyan na they always getting. They always took, o kaya take yung water sa well. Yung they push yung extra mile nila. Kasi may mga tao na hindi sanay kumilos kapag may nakatingin na tao sa kanila. Satisfied sila kasi alam nila yung Diyos nakatingin po sa kanila. At may mga tao na kahit kakaunti lang yung budget nila, but they still fulfill their faith promise giving. David is a runaway king. Tinutugi siya ng 3,000 soldiers ni King Saul, pero meron siyang 400 men stayed and followed him. Alam niyo po habang inaaral ko ito, nakita ko sa sarili ko na I sacrifice too little. Sometimes we give only what costs us nothing. Nagbibigay lang tayo kasi sobra. Okay, ito lang meron ako, Lord. We want blessings, but we sacrifice very little. Tonight, I hope we are challenged doon sa tatlong tao po na yun. Hindi sila napangalanan, pero yung ginawa nila, na isulat sa Biblia. David saw those weak, discouraged, and death soldiers as precious men. Christ give us the opportunity, although we are worthless sinners, pero ginagamit ka. Like those 3 servants, although they are unknown, pero blessing po sila. Ikaw din, hindi mo kailangan makilala para maging blessing ka. Kailangan po natin, tayo po tayo. Panalangin po natin sa Panginoon, Lord, use me in a mighty way. Tayo po yung manalangin as I pray. Kung gusto nyo pong mailapit kayo sa Panginoon, at tumutugtog po yung piano. As I pray, yung altar po natin is open. At si Sir Jun na po ang magtatapos. Let's pray, Lord. Marami pong salamat sa oras po na ito na pinagkalob niyo po sa amin. Ito pong tatlong mighty men po ni David. Kung paano po nila binigay yung kanila pong service sa kanila pong leader. At bilang pong mga Kristiyano, Lord, sana makitaan din po kami ng katulad po ng attitude na meron yung tatlong sundalo po ni David. At sa oras po na to, tulungan niyo po kami na magpakumbaba po sa inyo at hilingin kung hindi pa po namin nasimulan, Lord, na ibigay yung buhay po namin ng 100% and tulungan niyo po kami na lumuhod at manalangin, Lord, use me in a mighty way. In Jesus' name I pray. Amen. Well, let's have our invitation tonight. The altar is open and you have something po na gustong ilapit sa Panginoon. Why not come tonight? Po? What about yung understanding ng ating pong sinusunod? Our pastor. Well, number 1 is God. Yung bang pagsunod natin sa Kanya ay more than we obey yung command? Is it because we love Him or I don't know, pero kung tayo po ay nakikinig, do we put our attention so we can understand the heart of our leader, of our God? That whenever they preach the Word of God ay naibabahagi po dito yung kahalagaan po yung puso po ng ating pong Panginoon. Ano ba ang gusto ng Panginoon sa buhay po natin?
Yung bang gusto niya ang siyang nagagawa natin o yung gusto po lang natin ang siyang nagagawa po natin. Tonight po, as we have our invitation, as the song leader sings the invitational song, the altar is open. I can You can come. You can come. hear my Savior calling. I can hear my Savior calling. I can hear my Savior calling. Take thy cross and follow me. Where he leads me, I will follow. Where he leads me, I will follow. Where he leads me, I will follow. I'll go with him all the way. I'll go with him through the garden. I'll go with him through the garden. I'll go with him through the garden. I'll go with him all the way. Let's sing with our song leader. Where he leads me, I will follow. Where he leads me, I will follow. Where he leads me, I will follow. I'll go with him all the way. Okay, thank you so much po for your attentiveness and praise the Lord for the message that we have heard tonight. Po, by this time po, if I may ask the ushers to take their places, and if I may ask Brother Jebes to pray for our offering tonight.